Una sa lahat, lalaking may dalang kutsilyo tinugi sa loob ng Iloilo International Airport. Nagkaputukan pa ng baril. Ang buong detalye ng panggugulo na yan sa paliparan, alamin. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Grupo ng mga diver sisisid na sa lumubog na Roro vessel sa Basilan para hanapin ang mga nawawala. Senator Rafi Tulfo, sinitang kapabayaan daw ng Marina. Marina, ibig sabihin, inutil po kayo dyan sa Marina. Sorry to say, really. I'm serious. Look at my eyes. I'm not smiling. I'm not laughing. Pangulong Bongbong Marcos kailangan pa raw ng kaunting pahinga matapos ma-diagnose ng diverticulitis. VP Sara Duterte, tinawag na bias ng International Criminal Court. Wanted na si Atong Ang tinangkaraw pigilan noon ang investigasyon sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Congressman Kiko Barzaga, palataw isuspend muli. Si Kiko Barzaga, walang paki kahit paraw tanggalin siya sa kamera. Paghihigpit sa NAIA bunsod ng nakamamatay na Nipah virus. At Pinay tennis ace Alex Ayala, mabante sa quarterfinals ng Philippine Women's Open. Nagdulot ng takot at taberya sa Iloilo International Airport ang lalaking nakipaghabulan sa mga pulis. Pinaputukan pa siya ng baril. Nagwala raw ang lalaki nang masita siya dahil sa kanyang dalang kutsilyo. Nasa frontline ng balitang yan si G. Robles. Nakipaghabulan ang lalaking yan sa mga pulis sa loob mismo ng Iloilo International Airport. Kasabay niyan ay ang nagpulasan din dahil sa takot ang iba pang mga pasahero. Maya-maya, umalingaw-ngaw na ang isang putok ng baril. Pinaputukan na pala ang lalaking hinahabol ng mga pulis. May bit-bit daw kasi siyang kutsilyo. Kwento sa News 5 ng isa sa mga pasaherong nakakita. Naharang na raw ng mga pulis ang lalaki sa security screening pa lang bago makapasok sa boarding area. Nakita ko siya, pinapahinto siya ng isang security officer na kailangan i-check yung bag niya. Nung malapit ako sa boarding gate, nakaupo ako, bigla lang namin narinig yung mga tao nagsitakbuhan. Sinubukan pa raw pakalmahin ng mga pulis ang lalaki pero nagpupumiglas daw ito. Nung medyo nag-hysterical siya yun, ginaril na po siya. Tinamaan ng bala sa kanang balikat ang lalaki na biyaheng Cebu. Ayon sa Office for Transportation Security, bigla na lang daw nagwala ang lalaki nang masita ang kanyang kutsilyo. Hindi siya nakalusot. Nasika siya eh. Tinita kasi siya. At nung sinabing may laman yung bag niya, ayun na, kinuha niya sa loob, nasa loob pa ng tube, tunnel. Yung tunnel ng x-ray, kinuha niya yung bag niya at kinuha niya yung kutsilyo at saka siya nagwala. Sa ngayon, balik normal na ang operasyon sa paliparan. Nagsorry na rin ang Civil Aviation Authority of the Philippines sa nangyaring aberya. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Ninakawan at pinaghampas pa sa ulo ng isang holdupper ang isang turistang Japanese sa Parañaque. Naresto ng holdupper na isang Pilipino pero hindi na ibalik ang inakaw niyang pera. Nasa frontline na balitang yan, Gary De Leon. Sapul sa video kung paanong pilit inagaw ng isang lalaki ang bag na nakahandusay na turistang Japanese sa bahagi ng Cavite Access Road sa Parañaque City. Bago niyan, pinaghampas pa raw ng lalaki sa ulo ang Japanese. Agad din tumakbo palayo ang suspect habang naiwang nakahandusay ang biktima. May mga sumaklolo kalaunan at dinala sa ospital ang hapon. Matinding sugat ang tinamo niya sa ulo. Grabe yun ng tama niya. May describe ko lang ng konti. Halos maputol po ang tainga niya. Halos matanggal ang isang mata. Yung ulo po niya, ang basag ng ulo niya. Kung di ako parang anim sa mukha, sa ilong. Sa pamamagitan ng mga kuha ng CCTV, nakilala ng mga pulis ang suspect na napag-alamang tindero ng prutas.
Nagsagawa ng Oplan Galugat at naaresto ang suspect sa barangay San Dionisio. Nabawi ang pasaporte, cellphone at iba pang gamit ng biktima. Di naman na-recover ang 50,000 na Japanese yen o nasa 19,000 pesos na pera ng turista. Naipapalit at nagastos na raw ito ng suspect. Kwento raw ng suspect na pagtripan niya lang ang hold-upin ng Japanese nang mapadaan nito sa kanyang harapan. Napilitan daw siyang saktan nito dahil pumalag ng agawan niya ng bag. Itong suspect ay sinundan po siya at kinuha niya yung bag niya nung ayaw ibigay ni Mr. Moriyama. May pamalo, yung nakakakita ng pamalo yung suspect natin at pinagpapalos. Nasa maayos na ang kondisyon ng 62 anyos na Japanese national. Nangarap ang suspect sa kasong robbery with violence intimidation against person. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Kaunting pahinga pa raw ang kailangan ni Pangulong Bongbong Marcos para tuloy makarecover sa diverticulitis. May ginit naman ang palasyo laban sa mga nagkakalat daw ng maling impormasyon tungkol sa kalusugan ng Pangulo. Nasa frontline ng balitang yan, Maricel Halili. No-show na naman si Pangulong Bongbong Marcos sa isang event sa Malacanang kaninang umaga. Si PBBM kasi dapat ang mangunguna sa pagpupugay 2025 parangal sa mga lingkod bayani. Pero tanging si Executive Secretary Ralph Recto ang nagpakita sa nasabing pagtitipon. Paliwanag ni E.S. Recto, kahit naman siya 2 beses nang na-diagnose ng diverticulitis nung nakaraang taon at kinailangan niya rin ng 1 linggong pahinga para makarecover. It's only natural for the doctors to tell him to take a week rest. I think in the next few weeks, the president will be fully recovered. Konti pahinga lang. Just like any other normal individual. Wala mo nang I'm sure pag kayo pumunta sa doktor at masakitan sa inyo, sasabihin sa inyo, mag-rest din kayo ng 1 week. Pero kahit absent sa unang event, sumipot naman ang Pangulo sa doning of ranks para kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates. Dito na opisyal na iginawad sa kanya ng Pangulo ang 4-star rank matapos ang optional retirement ni MMDA General Manager Nicolas Torre III bilang hepe ng PNP. Sabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hinay-hinay lang naman ang bili ng mga doktor kay PBBM, kaya nakakadalo pa rin siya sa ilang palace activities. Pero hindi na raw kailangan na maglabas pa sila ng medical bulletin. Sa ating pagkakaalam po, pagka naglabas ng medical bulletin, dapat si serious illness. Kung sinabi ng Pangulo na hindi to life-threatening, so ba't kailanganin po sa ngayon ang medical treatment, medical bulletin? Samantalang kami naman po ay nagpo-provide sa inyo kung anong ang kalagayan ng kalusugan ng Pangulo. Mas reliable po siguro mismo ang Pangulo nagsasabi kung ano po ang kanya nararamdaman. Mariinding pinabulaanan ng Malacanang ang kumakalat na Viber message mula sa isang naman na lumalala na raw ang diverticulitis ng Pangulo dahil sa kanyang drug use. Sabi rito, nagkaroon ng cyst ang Pangulo na pwedeng maging life-threatening kung hindi agad maaaksyonan. Ito rin daw ang dahilan kung bakit hindi niya magawa ang kanyang tungkulin. Pero itinanggi ito ng Malacanang. Hirit ni Jose Castro, kung galing ito sa isang unknown number, ibig sabihin, unknown din ang source nito. Kaya malinaw na gumagawa lang ito ng istorya at hindi dapat paniwalaan. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Nakahanda raw ang DOH sakaling makapasok ang Nipah virus dito sa ating bansa. Binabantayan na rin nila ang mga pasaherong dumarating sa bansa kasunod ng 2 nagpositibo sa sakit sa India. Nasa frontline ng balita. Narito ang report. Isang sakit ang muling pinangangambahan. Yan ang Nipah virus. Nagpositibo dyan ang 2 healthcare workers sa isang ospital sa India. Patuloy pa silang inoobserbahan. Handa naman kaya dyan ang Pilipinas? Ayon sa Department of Health, nagsasagawa na sila ng screening at monitoring sa mga dumadating sa bansa sa mga paliparan at pantalan. Pwede nilang sabihin ng isang eroplano or ng isang bapor pag napansin nila na medyo may kakaiba, hindi pa papasukin ng bansa natin yun. Para silang immigration pero for health. Ayon sa World Health Organization, ang Nipah virus ay galing sa fruit bats. Pwede ang makuha sa mga pagkain o inumin na nadumihan ng paniki. Posibleng maikalat yan sa taong na-expose sa virus sa pamamagitan ng direct contact. Ilan sa mga sintomas nito ay malatrangkasong sakit. Posible rin itong umabot sa pamamaga ng utak, pagka-comatose o pagkamatay.
wala pang bakuna para dyan. Dahil sa panibagong kaso nito sa India, naghihigpit na rin ang ibang kalapit na bansa, gaya ng Thailand na nag-set up na ng thermal scanner sa kanilang airport. Ang Taiwan naman, iminungkahing isama ang Nipah virus sa Category 5 diseases o malaking panganib sa kalusugan na kailangan ng special control measures. Pero sabi ng DOH, hindi raw tayo dapat maalerto dahil hindi na ito bago. We don't see a need because we always watch our borders. Kilala natin siya, kaya nating bantayan. 2014 nang unang maiulat ang kaso ng Nipah virus sa Pilipinas sa Sultan Kudarat. 17 ang tinamaan doon dahil umano sa pagkain ng karne ng kabayo. Sa ngayon, wala pang kaso ng Nipah virus sa Pilipinas. Pero paalala ng DOH, Maliban dun sa pagkain, kung tayo ay mapalapit sa mga hayop na may sakit, lalo na yung kita man yung mga hayop na medyo matamlay, may sakit, wag na ho tayong lumapit kasi maaaring dyan natin makukuha yung mga sakit tulad ng Nipah virus. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Valdez Bentulan, News 5. Ginisa ni Senator Raffy Tulfo ang mga opisyal ng Marina dahil umano sa kapabayaan dahil sa lumubog na Ro-Ro vessel sa Basilan. Kaugnay niyan, sisisiri na ng technical divers ang barko para hanapin ang iba pang nawawalang pasahero. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Isa-isang sinakay sa BRP Tubataha ang mga oxygen tank at iba pang diving equipment na gagamitin ng mga technical divers sa pagsisid sa lumubog na MV Tricia Kirsten 3 sa Basilan. Dala rin nila ang remotely operated vehicle o ROV na may kakayanang makita ang sitwasyon sa ilalim ng dagat. Target nila, malaman kung may mga tao bang naipit sa loob ng lumubog na Ro-Ro vessel. 10 pa rin ang nakadeklara sa Philippine Coast Guard na nawawala. Nananatili ring search and rescue operations sa ginagawa ng mga otoridad sa pag-asang makita kahit yung mga pasaherong wala naman sa manifesto. We are hoping na yung ating po mga missing is makikita pa rin natin dyan sa area. Pinaigting namin yung aming coordination doon sa mga coastal communities, coastal barangays, hoping na mayroong mga survivors na napadpad doon sa area. Aabot sa 1.5 oras bago namin narating ang karagatang malapit sa Baluk-Baluk Island na sakop ng Basilan. Dito pinaniniwala ang lumubog ang barko. Inabot na nga ng gabi nang magsimulang kumilos sa mga technical diver. Gamit ang kamera ng ROV, nakita na umabot ng hanggang 50 metro ang lalim ng dagat. Yun nga lang ay bigo ang mga otoridad na makita ang barko sa unang attempt. Kasabay ng ginagawang operasyon ng Philippine Coast Guard sa ilang oras ay pag-stay dito sa BRP Tubataha, kailangan mo talagang kumapit dahil malalaki at malalakas sa alon ang patuloy na dumuduyan dito sa barko. Bukod dito, pangambalang din ng mga otoridad, daanan daw ng mga patingang lugar. Bagay na pinaghahandaan naman ng mga diver. Calculated talaga lahat sa mga divers natin. Samantala, binanata naman ni Senator Raffy Tulfo ang mga tauhan ng Marina dahil lumunod sa kapabayaan nito sa mga maritime incidents. Kabilang ang paglubog ng MV Tricia Kirsten 3 na ikinasawi ng 18 pasahero. Marina, ibig sabihin, inutil po kayo dyan sa Marina. Sorry to say, really. I'm serious. Look at my eyes. I'm not smiling. I'm not laughing. This is no laughing matter. 18 ang namatay dahil sa kapabayaan ninyo. Nauna nang sinuspende ang 24 na passenger fleet ng Allison Shipping Lines ang nagmamay-ari ng lumubog na barko. Ngayon, dinudumog ng mga pasahero mga ticketing offices sa Zamboanga City sa pag-asang makakabiyahe. Kasunod nito, may ilang report na nakikipagsapalaran na ang ilang pasahero na makasakay sa mga malilit na bangka makapunta lang ng Basilan at Sulu. Bagay na binabantayan ngayon ng Philippine Coast Guard. Kailangan namin masiguro na na safe pa rin. Even kung sumakay sila sa mga maliliit na bangka, kailangan natin masiguro na equip ito ng with safety appliances like life jacket. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Dineklara ang persona ng grata sa Kalayaan, Palawan, si Chinese Ambassador to Philippines, Jing Juan. Dahil daw ito sa mga umunoy banat ng embahada laban sa ilang opisyal ng gobyerno ng Pilipinas. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Kalayaan, ang mga aksyon ng kanyang tanggapan ay hindi rin naaayon sa pagiging stabilizing force na kanya raw nirepresenta. Hindi rin daw mananahimik ang mga mamamayan ng Kalayaan habang kinatawan ng ibang bansa ay nagdidikta umano sa ating gobyerno. Ang bayan po ng Kalayaan ang nakakasakop sa Pag-asa Island na nasa West Philippine Sea. Higit 300 pamilya ang inilika sa mga coastal area sa Sultan Kudarat dahil yan sa sunod-sunod na malalakas na lindol na tumama sa probinsya. Narito ang Frontline Report.
Uy, Lindol. Naalarma ang mga residenteng yan sa bayan ng Lebak sa Sultan Kudarat matapos yumanig ang malakas na lindol hapon nitong Miyerkules. Nagsibabaan ang mga empleyadong ito mula sa ilang palapag ng building. Maya-maya pa, may tumunog ng sirena sa lugar. Uy! Mas lumakas pa kasi ang mga aftershock. Sa lakas ng lindol, nagsilaglagan ang mga panindang ito sa isang tindahan. Natapon pa nga ang laman ng isang lotion. Ayon sa uploader, sunod-sunod na malalakas na aftershocks ang naramdaman nila sa tindahan. Update. May 20 minutes nga difference. Mas kusog ang subong. Ayon sa PHIVOLCS, unang tumama ang 5.9 na lindol sa dagat malapit sa bayan ng Kalamansig kaninang alas 2:46 ng hapon. Naramdaman ang intensity 5 sa Kalamansig at Lebak. Nasundan yan ng dalawang magkasunod na 5.5 magnitude na pagyanig bandang alas 4:30 sa parehong area ng naunang lindol. Pero bago yan, sunod-sunod na ring niyayanig ng malalakas na lindol ang probinsya simula pa kahapon. Kaya madaling araw pa lang, agaran ng inilikas ng lokal na pamahalaan ng Lebak ang mga naninirahang residente sa coastal areas. Nasa 350 pamilya ang inilikas sa evacuation centers. Wala namang tsunami alert na itinaas ang PHIVOLCS. Pero sinuspindi na rin ng Kapitolyo ang mga pasok sa gobyerno at paaralan sa Lebak at Kalamansig hanggang bukas. Nito lang alas 6 ng gabi, 67 aftershocks na ang naramdaman sa buong Sultan Kudarat. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Valdez-Bentulan, News 5. Nasunog ang lumang palengke sa Puerto Princesa City sa Palawan. Inabot ng 7 oras sa pag-apula sa sunog na nagsimula kaninang alas 12 ng tanghali. Dahil sa lakas ng hangin, tumuhid ang apoy sa isa pang gusali at kumalat sa ilang tindahan. Bukod sa mga fire truck, responde rin ang helicopter ng AFP na may dalang water bucket. Ayon po sa pamunuan ng palengke, nagsimula ang sunog sa tindahan ng mga handicraft at kumalat sa ibang tindahan. Wala namang napaulat na nasawi o nasaktan. Inaalam pa ang halaga ng pinsala sa sunog. Panalo muli ang Pinay tennis star na si Alex Ayala sa kanyang kampanya sa Philippine Women's Open. Pasok na siya sa quarterfinals matapos pataubin ang pambato ng Japan. Nasa frontline ng balita yan si Ian Suyu. Jam-pack ang buong Rizal Memorial Sports Complex Tennis Court sa Maynila sa muling pagsalang ni Alex Ayala sa round of 16 ng Philippine Women's Open. Pero this time around, mas mahirap ang laban kontra kay Himeno Sakatsume ng Japan. Tila nahirapang makabuelo ang ating pambato at nakalamang pa si Sakatsume 4-3 sa unang set. Dito na mas pinamalas ni Ayala kung bakit siya rank as world number 47 at sinunod-sunod na ang next 3 games para makuha ang first set 6-4. Mula rito, mas ginanahan na si Alex at nakuha ang kumpiyansa sa Karu Machada. Hindi na niya pinay-score si Sakatsume at sinelyohan ng panalo with a 6-0 run. Final score, 6-4, 6-0 para kay Ayala. At kagaya ng dati, winelcome ni Ayala ang mga fans na nagpapirma at nagpa-picture sa kanya right after the game. Aminado si Ayala na kinailangan niyang mag-adjust sa first set. Yeah, I was in a lot of tough positions this match, especially in the first set. But I'm really happy with how I fought through it. I think there were definitely some points na parang sa kanya na, but I was able to steal a couple and that's what pushed me through in the end. Asahan ng mas matindi at mas mahirap na aksyon sa paparating na quarterfinals, lalo't makakalaban ni Alex Ayala ang 5th seed na si Camila Osorio ng Colombia. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Sa Frontline Showbiz, magsasama-samang malalaking performers para sa largest ASEAN-Korean Music Festival na Round. At ang best part, libre yan sa lahat. Para sa Pilipinas, nariyan ang bandang Ben & Men, Horizon, Cup of Joe at singer na si TJ Monterde. Kasama rin mula sa South Korea gaya ng singer na si 10cm at duo na Mellow Mans.
May performance din from Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Myanmar, Singapore, Thailand at Vietnam. Idadaos po yan sa National Commission for Culture and Arts in partnership with KBS World TV ng Korea. Sa April 18 at 19 na yan sa Araneta Coliseum. Susunod, ICC. Tinawag ni VP Sara Duterte na biased political court daw. Puganteng si Atong Ang, binansagang sabong boss. Tinangka pa raw pigilan noon ang investigasyon sa missing sabongeros. At Congressman Kiko Barzaga, balak daw i-suspend muli. Pero wala na raw pakialam dyan ang kongresista. Magbabalik pang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Hindi raw patas at hindi raw mapagkakatiwalaan ang International Criminal Court o yung ICC ayon po kay VP Sara Duterte. Nakabase raw kasi ang desisyon ng ICC sa mga jokes at sa isang libro. Aniya sa Frontline sa Balita si Bill Montalvo ng News 5 Mindanao. Biased political court. Ganyan inilarawan ni Vice President Sara Duterte ang International Criminal Court o ICC hinggil sa naging desisyon nito sa mga apela ng kampo ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung na-prejudge na nila ang kaso ni Rodrigo Duterte, na-prejudge na po nato ang ICC as a biased political court, no? Hindi siya court of justice. Banat pa ni VP Sara, wala raw sa batas ang mga naging basihan ng desisyon ng ICC. Para sa ako, dili man na legal basis for the court to deny. Yes. Based on statements of relatives. Dapat factual ka kung unsa makita nimo dito sa kaso or sa circumstances surrounding the case. Dito lang ka. Ang tinutukoy ng bise ay ang paggamit ng ICC sa mismo mga pahayag ng pamilya Duterte tungkol sa kalagayan ng dating Pangulo. Yan kasi ang isa sa mga naging basihan ng ICC kaya idiniklarang fit to stand trial si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Balikan natin ang ilan sa mga pahayag noon ng magkakapatid na Duterte. It's okay. Nag-usap kami about politics, nag-usap kami about flood control, nag-usap kami about love life niya. Long hair na siya. Naligo siya pero wala niya gi-apil yung tiil. Kamusta po daw si PRRD sa lamig, sir? Wala man, okay man ang temperature sa sulod. Today, medyo mahaba yung kwentuhan and he was, bumalik yung pagka-humorous niya nung kaming dalawa yung nandun. Okay siya today. Pleasant. Ang discussion namin was yung mga nawawalang taga Davao City. Pero bukod sa mga pahayag na yan, may mga medical expert ding sumuri sa dating Pangulo bago naglabas ng desisyon ng ICC. Bukod dyan, pinuna rin ni VP Sara ang paggamit daw ng ICC sa mga binitawang jokes ng isang tao maging ang libro bilang basihan ng desisyon. Naabay legal basis na himuon nimong base sa imong desisyon ang joke sa tao. In one of the decisions, nag-cite pa sila og libro. Yes. Libro, journal, newspaper article. Libro. So wala gani kakibaloon sa motive sa tao nga nisulat sa libro. NGO reports also. Diba? Yes, ma'am. So imuhang basihan sa imuhang order, sa imuhang desisyon, isa ka libro. Gayunman, inaasahan na raw ni VP Sara na ikukulong talaga ng ICC ang kanyang ama. Mensahe niya sa mga taga-suporta ng dating Pangulo, di na tamusali ng ICC. Uy. Maghuna-huna na lang siguro karon ba sa edad ni PRD is about to turn 81 puhon. Yes. Wala ang Ginoo. Ang huna-hunaon na lang nato no kung unsa ang makahatag og moral support sa iya. Nakatakda ang confirmation of charges ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa February 23. Naghahanda na rin ang defense team sa pagsusumite ng panibagong apila.
Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Nilinaw ng abogado ng mga drug war victims na hindi pa kailangang humarap sa confirmation of charges sa Pebrero ang mga biktimang pinayagang tumistigo ng International Criminal Court laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ayon sa kanilang abogadong si Attorney Gilbert Andres, mahalaga ang partisipasyon nila para matuloy ang actual trial. Mas mapapatunayan daw na may namatay sa madugong drug war kung mismo ang mga biktima ang haharap at tetestigo sa mga hukom ng ICC. 29 na aplikante na ang unang pinayagang tumistigo matapos silang kilalanin bilang totoong biktima ng madugong war on drugs. Higit 200 pang aplikante ang inaaral aprobahan. Itinakda ang confirmation of charges laban kay Duterte sa February 23, 24, 26 at 27. Kailangan din po nating makita na mayroon talagang totoong mga taong namatay at pinatay po doon sa war on drugs. Kaya po ito po ang kalagahan nila na mayroon po silang mga biktima doon sa war on drugs at ano pa yung kanilang mga na-suffered harm. Kaya yun po yung ipapakita namin. Talaga pong nagpapasalamat sila. No? Sabi nila, salamat at ito po ay sagot sa mga panalangin nila. Papasalamat po sila sa Diyos. At nabubuhayan po sila ng loob. Natuloy na po ang proseso na to. Although gusto kong sabihin na talagang ito pong unang hakbangin pa lang po tungo sa hustisya po. Sinusulong na i-extend ng suspensyon ni Cavite 4th District Congressman Kiko Barzaga. Ang mga dahilan, alamin sa Frontline Report ni Maran Enriquez. Sa Biyernes, January 30, matatapos na ang ipinataw na 60-day suspension ng Kamara kay Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. Pero ngayon pa lang, gusto na ulit ipasuspende ni Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano ang tinaguriang Congress Miao. Ako po nakikiusap dito sa kongreso na ito na patawan muli ng another suspension si Congressman Barzaga para maturuan ng tamang aral yung batang yan. So I move, Mr. Speaker, na sa susunod na committee hearing ng ethics, siya po ay mapatawan muli ng another 6 suspension without allowance and salaries. Isa sa ipinunto ni Valeriano sa kanyang privilege speech ang Facebook post ni Barzaga na inaakusahan ng National Unity Party o NUP na tumanggap umano ng suhol mula sa negosyanteng si Enrique Razon. Giit pa ni Barzaga, ibubunyag niya ito pagbalik niya sa Kongreso sa susunod na buwan. Ang suhol daw na yan ay para suportahan umano ang speakership noon ni late 1st District Representative Martin Romualdez. Pinasinungalingan ito ni Valeriano. Bukod dyan, isa sa ipinunto ng kongresista ang post na ito ni Barzaga na nag-aakusang sangkot sa flood control scandal si yumaong Antipolo Representative Romeo Acop. Ilan lang yan sa dahilan kung bakit gusto ni Valeriano na i-extend pa ang suspensyon ni Barzaga. Ayon kay House Ethics Committee Chairperson JC Abalos, sa susunod na linggo nila tatalakayin ang mosyon ni Valeriano. Aniya, pag-aaralan pa ng komite ang merits ng reklamo at depende rin ito sa ilalabas na rekomendasyon ng komite sa plenaryo. Kahapon lang inadopt ng Kamara ang mosyon ni Deputy Majority Leader Representative Rog Gutierrez. Nakapaloob dito na inootorisa ang House Committee on Ethics and Privileges na magsagawa ulit ng mga pagdinig para i-assess naman ang asal ni Barzaga noong siya ay suspendido. First, to conduct a thorough assessment on the conduct of the respondent member, Mr. Francisco Barzaga, during the period of his suspension. Second, to require the respondent member to the case, Mr. Barzaga, to appear in the hearing of the committee. Sagot naman dyan ni Barzaga, dededmahin niya ang pagpapatawag ng Ethics Committee. Kung gusto pa nga raw nila, i-expel na lang siya. Patutsada pa ni Kong Miao, wala namang ibang ginawa ang Kongreso kundi sirain ang buhay ng mga Pilipino. Matatanda ang naghain na rin ng reklamong cyber libel si Valeriano laban kay Barzaga. Naghain din ng hiwalay na reklamo sina Deputy Speaker Ronnie Puno at mismong si Enrique Razon. Nauna na ang sinabi ni Barzaga na handa siyang harapin sila sa korte. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez. News 5. Ibinunyag ni NAPOLCOM Chief Rafael Caliniza na tinangka umanong impluwensyahan ni Atong ang investigasyon sa kaso ng missing sabongeros noon pang July 2025. Ayon kay Caliniza, si Atong ang dawang tinawag noong sabong boss na tumawag umano sa isa niyang kaibigan noong nakaraang taon. Pinatitigil daw nilang investigasyon sa mga pulis na nasasangkot sa kaso pero hindi raw nakinig dyan si Caliniza.
Ngayon lang daw niya ito sinabi, alang-alang na rin sa transparency at dahil tapos naman na raw ang kaso. Giit niya, hindi raw siya kayang bayaran ni Ang dahil hindi naman nabibenta ang hustisya. January 16 nang sibakin ang 11 pulis sa sangkot sa kaso matapos mahatulang guilty sa 6 counts ng grave misconduct. Most wanted ngayon si Ang na nahaharap sa kasong kidnapping with homicide. Sa ibang balita, pumanaw na si dating COMELEC spokesman James Jimenez. Kinumpirma ito ng komisyon sa isang Facebook post. Si Jimenez ang pinakamabata at pinakamatagal na tagapagsalta ng COMELEC mula 2006 hanggang 2022. Kinilalang kontribusyon ni Jimenez sa transparency tuwing eleksyon. Naging malaki rin daw ang ambag ni Jimenez sa kaalaman ng publiko tungkol sa mga batas at proseso ng botohan. Pumanaw si Jimenez sa edad na 52. Ibinahagi naman ng content creator na si Bea Bores ang panganak niya noong December. Nireveal niya yan sa kanyang social media post habang karga-karga ang baby girl na si Victoria Hope. December 15 last year nanganak si Bea pero ngayon niya lang ito isinapubliko. Kwento niya, 44 days na natili sa neonatal intensive care unit si Baby Hope. Naging emotional din ang new mommy dahil sa wakas nakalabas na ng ospital ang kanyang baby. Susunod, bangkay ng babaeng pulis na tagpo ang nakasilid sa garbage bag sa Bulacan. Dalawang lalaking wanted dahil sa 26 counts ng kasong rape, timbog matapos magtago ng higit 1.5 dekada. At K-pop girl group na IVE maglalabas ng bagong album. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Natagpo ang patay ang isang babaeng pulis sa Bulacan habang nawawala naman ang 8 taong gulang niyang anak. Kabilang sa persons of interest ang kanilang padre de pamilya. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Nakabalot sa kumot at nakasilid sa garbage bag. Ganyan natagpuan ang bangkay ng isang babae sa gilid ng bypass road sa barangay Dulong Malabon sa Pulilan. Ayon sa barangay, nitong hapon ng Sabado, January 24, nang unang namata ng bangkay dahil sa masangsang itong amoy. Nung na-find out po namin na yung pong foreign object na yun is sa body po ng tao, doon na po natin pinalo yung police operational procedures po natin. Dahil sa suot na damit at tattoo ng bangkay, natukoy ang kanyang pagkakakinanlan sa tulong ng asawa at kapatid ng biktima. Siya si Police Senior Master Sergeant Diane Marie Gabres Mollanido. Isa siyang pulis na naka-assign sa Regional Personnel at Records Management Division ng NCRPO sa Taguig. January 19, nang ipablatter na nawawala si Diane, kasama ang 8 taong gulang na anak na lalaki na si John Ismael Mollanido. Huling nakita ang mag-ina noong January 16, sakay ng kotse sa Novaliches, Quezon City. Ang pakay daw ni Diane sa Novaliches ay para ipabenta sa kanyang inaanak sa kasal na si alias Aiza ang kanyang minamaneyong SUV. Nangyari naman daw ang transaksyon at nabayaran naman daw si Diane. Yun nga lang matapos nito, nawala na ang mag-ina sa mismong bahay kung saan huli silang nakita. Sa investigasyon, tama ng bala ang tumapos sa buhay ni Diane. Pero hindi pa malinaw kung sa bahay ng inaanak sa Novaliches o sa Pulilan, Bulacan ba nangyari ang pamamaril. Yun po yung tinitignan natin ngayon, sir. Kasama rin po sa investigahan din po natin yung bahay nun, sir, nung inaanak po niya. Kasi tinitignan po natin kung sino lahat yung kasama po ni Diane, yung huling mga nakasama niya. Sa ngayon, person of interest sa krimen si alias John, ang pulis na dating mister ng biktima, pati na ang kanyang inaanak at ang pulis din nitong asawa na nag-awol. Base sa pagsisiyasat, may malalim na away raw si Diane at kanyang dating asawa na nauwi pa nga sa demandahan. Dahil din dyan, nasuspindi pa sa pagkapulis ang dating mister. Pinakremate din daw agad ni John ang bangkay ni Diane. Samantala, patuloy pa rin hinahanap ang 8 taong gulang na anak ng biktima. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Pahirapan ang pagpula sa sunog sa isang supermarket sa Quezon City.
Kailangan pa mag-breathing apparatus ng mga bombero. Muntik pang abutin ng apoy ang kalapit na gasolinahan. Nasa frontline balitang yan si Nina Ong Pauco. Halos lamunin ng apoy ang supermarket na ito sa Barangay Pasong Puti, Quezon City kaninang madaling araw. Nagkaroon pa ng pagsabog. Itinaas ikalimang alarma ang sunog, ang nakakapanik pa, may gasolinahan, hindi kalayuan sa sunog. Natatakot ang mga residente na baka umabot doon ang apoy. Tumaya ko, ang lakas ng apoy. Tumakbo ko sa loob, din pagbagsak ng pader, tumakbo ko din makalusot kasi mga sasakyan, sinabihan ko mga kapitbahay, abantin yung sasakyan niya doon kasi baka sasabog tong gasolinahan. Sumigaw niya yung asawa ko, tayo ka na dyan, sabog ng sabog talaga. Binalot ng makapal at itim na usok ang lugar, kita rin ang mga bumigay na pader. Dahil dito, gumamit na ang mga bumbero ng breathing apparatus. Doon sa nakikita natin sa mga video na napakabilis ng apoy, yung content niya, halo-halo talaga kasi ito, department store, groceries. Kumbaga, halos lahat ng mga laman niya, madaling masunog. Kaya ang bilis ng kapagkalat ng apoy natin. Mag-aalas 11 na ng umaga nang ideklara itong fire out. Tumagal ng halos 7 oras ang sunog. Inaalam pa ng Bureau of Fire Protection kung ano ang sanhi ng apoy. Sa Quezon City pa rin, nagkasunog sa isang residential area sa Barangay Culiat. Ayon sa Bureau of Fire Protection, unang naitala ang apoy alas 2 ng madaling araw. Makalipas ang 1 oras, fire under control na ito agad. Pero maraming pamilya ang nawalan ng tirahan. Initially, mga 8 houses, 10. At sa record namin ay merong 17 families. So far, we have 70 individuals. Sa ngayon, nasa covered court ng barangay muna nananatili ang mga naapektuhan ng sunog. Inaalam pa ang mitya ng apoy. Nagbabalita mula sa frontline, Nina Ong Pauco, News 5. Arestado ang 2 lalaking higit 16 na taon nang nagtatago sa batas. Naharap silang 2 sa 26 count ng kasong rape. Nahuli sila sa magkakasunod na operasyon sa Angeles City sa Pampanga. Nagugat ang kaso sa pangmomolestya nila noon pang 2008. Ayon sa mga pulis, 5 ang kanilang biktima na nooy 17 taong gulang na mga babae. Kabilang dyan ang isa nilang kaibigan. Pero tinagirin yan ng 2 suspect. Meron pong isang babae na kanila pong kasama or sa circle of friends po nila na paulit-ulit po na nahalay daw. Accordingly sa mga napagtanungan po natin. Pero nung pong in-interview na po natin yung mga suspect, itinatanggi po nila yung kaso sa kanila. Naghain naman ng not guilty plea sa Sandigan Bayan sina dating DPWH engineers Bryce Hernandez at JT Mendoza. Para ito sa kasong graft kaugnay sa 92.8 million pesos na Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Binasahan din ng sakdal si dating DPWH cashier Cristina Pineda sa Sandigan Bayan 4th Division. Humiling naman si dating DPWH engineer RJ Domasig sa korte na ipagpaliban ang kanyang arraignment dahil papalitan niya raw ang kanyang abogado. Pinagbigyan naman niya ng korte at isasabay na lang siya sa arraignment ni dating Senador Bong Revilla. Ginawad na kay PNP Chief Jose Melencio Natates Jr. ang ranggong 4-star general. Si Pangulong Bongbong Marcos ang nanguna sa kanyang oath-taking at donning of rank ceremony sa Malacanang. Ginawaran din siya ng arrival honor sa Campo Crame. Noong Agosto na nakaraang taon pa pinagkatiwala sa kanya ang liderato ng PNP. Pero hindi na-promote ang kanyang rango dahil hindi pa nagre-retiro noon si Nicolas Torre III. Bago naging PNP Chief, si Natates ay bahagi ng PMA Tanglaw Diwa Class of 1993. Nagsilbi din siyang Deputy Chief for Administration, Hepe ng Area Police Command Western Mindanao, NCRPO at Calabarzon. Nakatakda sa magretiro sa Marso 2027. As Chief, I will lead this organization in faithful service to the Constitution. I will enforce the rule of law without fear or favor. Professionalism, discipline, and integrity are not optional. They are expected. Abangan! Legendary comeback ng K-pop group na EXO may upcoming concert at kasama ang Pilipinas. At mga aso sa isang airport abroad, inaaliw ang mga stress na pasahero.
Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Johnny Alipon po, maging updated sa latest entertainment at lifestyle. Huwag magpahuli, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Good news para sa mga Philo Dive. Magkaka-music comeback na ang K-pop girl group na IVE. I-release nila ang kanilang second album sa Revive Plus. Ilalabas yan sa February 23. Pinaghahandaan na rin ng IVE ang kanilang concert sa bansa sa April 25. Bukod sa IVE, magko-concert din sa bansa ang K-pop boy band na EXO. Gaganapin yan sa SM Mall of Asia Arena sa July 4 at 5. Wala pang detalye kung kailan ang ticket sale. At para sa ating pabawang pampagood night, good vibes ang hatid ng mga aso sa isang airport sa Mexico. Nagsisilbi ang mga ito bilang emotional support ng mga pasaherong stress at may anxiety. Kasama rin sila ng mga otoridad na bumabati sa mga pasahero. Iba't ibang breeds ang kasali dyan, gaya ng French Bulldog, Labrador at Samoyed. Siyempre, hindi maaring overwork ng mga aso kaya 1 oras at 70 minuto ang kanilang duty na may resting period. Itinuturing na co-worker ng mga airport staff ang mga aso. Talagang no? May oras lang dapat yung duty nila. Hindi pwedeng may overtime dito. Baka sila yung mas stress pag nag-OT. Oo. Sino kaya tagalinis sa kanila, no? Kaya nga. Grabe yung bongga, may samoyed, ano? May samoyed. Para siyang ang ganda yung kulay puti yan na malalaki. Tsaka mahal, sir. Talaga? Like, hindi siya tipong K9 dog, gano'n? Hindi. Mga pinipet siya. Meron kasi yung kilalang meron yung mahal. Bongga, nakakawala nga ng stress. Sige. Siya? Yung palaka, mas mas resilient ang palaka kaysa yung aso. Parang mas-stress ako pag may sumasalubong sa akin sa airport At saka na palaka. ang bayawak, mahirap mamatay eh. Ayan po, 45 dito pag-iwas malagang headlines. Ganda ng extra natin. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami inyong kapatid sa Balitaan sa Public Service. Ako po si Mayan Los Baños Oroseo. Ako lang po si Edlin Gao, walang iwanan sa Frontline Tonight. Yabang natin mag-extra ngayon.